ginawa kasi sobrang negative ako sa DXN. Hindi ako naniniwala, diyan peke yan. So, ginawa ko, tinataboy ko sila ng tinataboy. So, ako po, nagkaroon po ako ng trabaho at 25 years siguro sa pabrika. Nananahi. So, doon sa tahian, wala po ako naipon. Payslip at sakit. Dati na po ako nagkaroon ng, siguro sa loob pa yung goiter ko noon. Banggitin ko muna kung ano-ano mga sakit ko. Nagkaroon ako ng goiter, malaki yan. May picture ako dyan, mamaya papakita ko. Tapos, nagkaroon ako ng ganito kalaking tiyan. Parang siyang nabuwan ng buntis. Ang pinaka-bonus pa yata doon matindi. Siyang nataon akong dinudugo. Para akong nakukunan. Walang tigil. So nagkaroon po ako ng mga 5 years pa lang po akong nagkasakit na dinudugo Kasi ang bahay namin, lumang t-shirt, talagang pasador ko yan. Para akong bibi maglakad kasi ang kapal. Bago may pampers. Hindi pwede pampers, bubuhos yung dugo. So yung, siyempre, dalaga ka dalaga. Nakakahiya. Iiwas ka na magka-boyfriend. Kasi gano'n ang sakit mo, di ba? Minsan sabi sa akin ng mga tao, baka pinapakulam ka. Ano ka naman sama? Tapos pag nakita nila sumama yung mukha ko, hindi, baka may sumpa yung lahi nyo. Sa akin daw lahat napunta. Di ba may sakit ka gano'n? Di mo na nga magustuhan nangyari sa katawan mo. Tapos ganun pa sasabihin ng mga tao. So ang ginawa ko, nag-decide po ako, lumayas. Ako lang yung may sakit na naglayas. Napunta po ako ng Cavite. Kasi nga, may unit ako kapit ko, sabi ko, titiran ko. Pero, walang tao dun Ang mga nakikita ko doon baka. Yung bahay namin, ginawa pa nilang daanan ng mga baka. So ginawa ko, pinag-release ko lang yun, doon ako tumira. Mas naghihintay ka na lang ba? Alam ko na ramdam ko na talaga. Pero sabi ko nga, bigyan mo ko ng 3 bagay na hiningi ko. Ano yung 3 bagay? Mahabang buhay, murang herbal, at mahirap mamatay, di ba nakakatakot? Mas mahirap mabuhay, wala kang hanap buhay. So, good news po, ibinigay po lahat sa akin. Ang ibinigay sa akin, DXN. Di ba ayaw ko yan? So, ang purpose ko, bakit binabara ko ng binabara yung nag-aalok sa akin? Gusto ko lang silang, sabi ko ni partner, butasan. Pag hindi ko sila mabutasan, pag nabutasan ko tumato, hindi na babalik. Dahil networker din po ako, dati, ayoko ng pioneering. Hindi pala pioneering, hindi DXN. Ayoko ng binary. Parang sabi nung nag-alok sa akin, bakit ate, yung health mo muna unahin. Huwag daw yung marketing plan. Pero marketing plan yung target ko. Kasi nga, may sakit ako Wala nang pera pamilya ko. Sino magpapagamot sa akin? Sino gagastos? So, habang nag-network ako, marami po ako na-invite. 2 tao lang in-invite ko yun. 2 tao yun. Yun ang nag-invite. So, nagkaroon kami ng 47 members. Yung 47 members na yun, sila po ay, yung ngayon ako isalita mo. Sila po ay nag-invite, lahat po sila nag-1,000 points. So 3 months pa lang to 4 months, SA po ako. Next month, yung 2, SA na rin. Sabi ko gusto ko makuha yung 12,500. Sinama ko yung nanay ko. So nagkuha ko kagad yun. So sa madaling salita, ginagawa ko yung DXN para magkaroon ako ng pang-gastos. Hindi lang naman yung maintenance ko kailangan ko Kailangan ko pabili ng pagkain, lahat. At good news po doon, sobra-sobra po ang ibinigay ng DXN sa akin. Hindi ko nga po akalain, next month birthday ko. Happy birthday! Turning 60, magsi-senior na po ako. Nung pumunta po ako ng Cavite, lahat kasi negative. Tinanggal ko yun. Pag naisip ko yung kabaong, tinatanggal ko yan. Kasi pag napapadaan ako dyan sa may gentry, makikita mo may punerarya. Pag yung mata mo napatingin sa kabaong, namimili yung utak mo. Kasi iba na yung lagay ko Sabi ko, hindi, nakikita ko, ganon. Basta lahat ng negative, tinanggal ko yun. Tapos, nagtanim ako ng puno, yung pinakamatagal magbunga. Kasi sabi ko sa puno, itatanim kita, pero makikita kita, paulit-ulit ka, pinipitasan ng mga apo ko sa tuhod.
Diba? Ganun yung mindset ko na lahat tinanggal ko ng negative. So, trinabaho ko DXM, minadali ko yan. Swerte lang ngayon mo nag-DXM ngayon kasi may iwan, di ba? Makikita mo yung galaw ng downlines mo. Eh noon, may sakit na ako, awat ng awat yung mga apply ko sa akin. Ate, huwag ka muna mag-network. Kasi nakikita ako nila, marami nakikita sa akin na malaki dyan ko, nakikipag-usap sa tao, malaki leeg ko. Sabi ko, gumaling ako. Kaya isipin nyo na lang yan, puro rejection po. 10 taon ako nire-reject ng mga tao. Kasi ganun itsura ko eh. Kasabi ko, gumaling. Natanggal ang buho ko. Yung kuko ko, tuubos yan. Yung dugo ko, ang good news nun, pag inom ko pa lang ng DXM, nawala po. Huminto siya. Ang paa ko magang-maga. Kasi kung ang sakit ko, may multiple myoma ako, meron akong goiter, may problema na ako sa kidney, hindi na po ako nakakahihin. So, dahil hindi na rin po ako makakain kasi bitak-bitak na labi ko, kape na lang. Nes ka ba? Nadagdagan ko yung sakit ko. Nagka-nervous po ako. Meron pa isang kasama yon, insomnia. Hindi na po ako natutulog. So, kung pipilangin mo yung mga sakit, dati, hindi ko sinishare yung isang sakit na ayaw talaga isi-share ng kahit na sino. Doon sa head office, kapag sinabi ng speaker, sino may almoranas, anong nagtatakas? Pero ako, aminin ko, kasi ang almoranas ko, grabe. Bleeding din po siya. Bleeding yung harap mo, bleeding yung likod mo. Ganyan, yung sinasabi ng ganyan, naranasan ko po yun. So ngayon, kaya, willing na willing ako share, alam na alam ko kung paano siya aayos. Hindi ko na problema yon. So, kung nagpa-opera po ako, iba yung opera dito, iba ang opera sa kidney, iba ang opera sa tiyan ko, iba pa yung ayan, sa puwet. Ang sama, no? Pero kailangan ko sabihin yun. Kasi marami dito posibleng nakakaranas nun. Yes. So, yung ano yung mga products na yan, siguro mag-attend na kayo mga seminars, makukuha niyo. May nakita na po ba kayong tao na ganun katagal nagkasakit? Ganun. Kayo na mismo, tanongin ko, 2 buwan duguin kayo. Right? Anong mararamdaman nyo? Siyang Hihina. ako. So, ginagawa ko nun, akit ako sa rooftop. Yes. Kasi nga, parang hindi na ako pinapakinggan ng Diyos, sa bag, ang galong. Akit ako doon sa taas, tapos magdadasal ako malapit sa langit eh. Diba? Doon ako mahiga. Ang may sakit kasi, ito aminin natin, walang ginawa yan, i-question si God. Kasi ganyan sabi, bakit ako? Ang dami kong pangarap, ang dami kong dapat gawin, bakit ako? Dalaga ako, tapos ganyan ang sakit na bibig. Hindi ba nakakahiya? So ganun lagi ako, pero nagkamali pala. Manghihingi talaga. Di mo, pinihingi ko? Murang herbal. Pinakamura herbal. Ang DXN. Kasi sa loob na siyang na taon, yung binanggit mo, ininom ko rin yan. Intra. Hindi ko na babanggitin, iba, mamahalin. Kaya po ako nag-network sa DXN. Kasi gusto ko makabili ng mamahalin. Pero yung mamahalin na bago ako nag-DXN, siguro makukuha nyo yan sa gynotherapy. Sa gynotherapy kasi, sinasabi ko yung fair, average, and superior. So yun talaga yung ano ko yun. Ngayon, ako mismo magsasabi, yung mamahalin na yun, belong sila sa average. Kasi, bakit ko inahabol yun? Ang lakas ko doon. So, iniisip ko, hiyang ako doon. Pero, hindi naman ako gumaling, hindi lumit ang leg ko, laki nga na lang, hindi lumit ang tiyan ko, hindi huminti ang dugo ko. So, nung nag-DXN ako, buti na lang nawala yung pride. Kasi ayoko nga ng DXN. Sabi ko, ayoko yan. Pero, nainom ko kasi piniprepare ko yung katawan ko sa operasyon na gagawin sa akin sa San Juan de Dios. Ang nangyari lang kasi, lumiit yung tiyan ko. Tapos, huminto yung dugo ko. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Yung pag-hinto ng dugo. Tapos, sabi ko nga, di bali ako may bukod, basta huminto lang yung dugo. So, yun yung ano doon. Walang bag na dugo, sinasalin sa akin. Ang mahal-mahal po ng dugo ko, hindi makita basta-basta kasi type AB positive. Kung sino may mga type AB positive dito, mag-ingat na po kayo.
Kasi po, prone to cancer ang may ganyan dugo. Bakit? Ang lapot-lapot po ng dugo ng type AB positive. Yan naman tinatamaan ng cancer. So ako, hindi ko pwedeng sabihin na cancer yung sa akin, pero nung tinanong ko kasi yung doktor, yung pinakahuling ospital, yung sa San Diyos, sabi ko, Dok, cancer po ba kaya? Sabi, huwag ka mag-alala, after ng operation, ibabiopsy. Kasi ayoko ibabiopsy. Pagka ganyan kasi ang sukat ng bukol mo, na ECM, suspension ng bukol. Ang bukol ko po, 9 cm, 10 cm, 11 cm, 16 cm, tapos yung maraming hindi na po mabilang. Ganun po kadami. So, magpasalamat po kayo sa DXM kasi may posibilidad na humaba ang buhay dito. Katulad ko, humaba buhay ko. 20 years ago, naghihingalo na po ako. Wala na chance. So, ito, narinig ko. So, hindi po ako nagsisi at hindi po ako nagkamili. Ano nangyari sa akin? Humaba ang buhay. At ito pa masama, di ba? Nai-insulto ko doon sa pinakulang. Tapos, may sumpa. Meron pa isa. Kaya lumayas ako ng na Las Piñas. Dahil doon. Pagdating ko dito, may nag-alaga sa akin. Bali, 4 na lalaki yan. Di mo dalaga. 4 na lalaki, walang ginawa yan, mag-pray, 5 o'clock ng hapon. Pinag-aagawan nila yung kaluluwa ko. Uunahan sila, sumisigaw ko, mag-jack-and po kayo saan mapupunta kaluluwa ko. Kasi diba, pagka namamatay ka, parang ganun yung ano mo, pinagdadasal ka nila, makilala ko daw ang Diyos, bago ako mawala. Diba, parang nakakainis. Parang, siyempre may sakit na ako, hindi ako pwedeng magsungit. Ginagano ko na lang sila. Tapos, yung isa doon, nagpaiwan, nag-mistake, yun ang nag-alaga sa akin. So, yun ang kasama ko ngayon. May forever! Lumitaw ang forever! Sana hindi mo naman binigyan yun eh. Kasi nga, umiiwas na ako sa lalaki, diba? Nakakayan sa ko. Pero, may pinadala sa akin kasi mabigat akong buhatin. Manas na manas po ako. Ang nanay ko nag-aalaga sa akin. Ang nanay ko hirap na hirap na. Ang pinaka-isa pa lang naalala ko yung sabi ko, nakulam, yung sumpa, yung pinakahuli sa Cavite, iba naman. Pag matanda sa akin yan ng 3 taon na. Pag hinahanap siya ng mga tao, nasaan na po yung apo nyo? Di ba? Yun, may sakit ka na durog ka na, pero ganun pa rin ang maano mo. Ganun yun. So, maganda sa DXN, iba niya yung sinasabi nila. Kapatid na lang ang tingin sa akin. Di ba? Yes! Pabata lang pabata. Wow! Hindi naman matanda ako noon. Kaya lahat ng tao doon. Eto pa, isang kapitbahay ko, nalaman ko, manager sa EPSA. Sabi niya, buntis ko lang siya noon, graduate niya anak niya yun Sabi niya gano'n, pinagdadasal ko yun eh. Pag nagtitinda siya ng kape sa pabrika, piligay na ito. Kasi ang kapitbahay namin, pinagdadasal ko na yun. Na Diyos ko, kaawa niya po yung babae niya sa baba. Kasi nasa ibaba yung bahay namin. Huwag niyo na po siyang pahirapan. Ano niyo ang kasunod nun? Kunin niyo na siya. So, hindi ko kailangan ikwento, ikwento. Pero, kailangan ng tao yun. Na yung dinanas ko na yun, totoo yun. Minsan niya may nagsabi ko sa akin. Yung ano nun, Kasi yung picture ko doon, nasa beach resort ako doon. Birthday ko yun. Nakaganoon ako nakangiti. Mag-ako nun. Sa ilig, tinanyan ko yan para hindi makita, pero kita pa rin. Ang purpose ko naman nun, ang purpose ng kapatid ko, pinicture niya para makita na yun ang libre sa akin, ginastos niya sa akin. Ako naman, yun siya naman, kaya ako pinicture yun, hindi para ipakalat. Kaya lang, pangit naman na hindi ko ipakalat yun, di ba? Kasi kailan i-share ko. Kaya ang purpose ko nun, makita ko yung tiyan ko noon at ngayon. yes! So, good news, nakita niyo nag-share ko ngayon. Yes, Sina! At makita ko yung bonus sa inyo, papakita ko yung picture ko. Yan! Talaga yun. Ebidensya. Ebidensya.
well na